Ganito kayaman ang SB19. Ilang milyon ang talent fee. Ang multi-million empire ng Kings of P-pop. Mga madam sir, eto. Panoorin po natin to, no? Okay, so mula sa channel ng Dramatics, mga madam sir. So eto, no? Malalaman natin mula ulit sa pinakang simula from zero to lupit, ika nga ni Flo Gino. So actually may mga videos na tayong napanood sa mga documentary, especially kay Sir Casual Chuck, ano, kay Casual Chuck na video, no. Napanood natin yung mga documentary sa kung paano nagsimula ang bawat isa sa SB19, kung ano yung pinagdaanan nila na hirap bago sila sumikat at talaga naging successful sa buhay ngayon, no. No, so na kung saan is talaga namang alam natin na deserve nila yan dahil sa pagiging mabuting tao, kumbaga sa pagiging humble na tao ng bawat isa sa miyembro ng SB19. Okay, so tara mga madam sir, no, eto alamin natin kung gaano na nga ba sila kayaman. Iika dito sa pinakang thumbnail neto, no, or sa pinakang title din ng bidyong papanoorin natin. So tara, alamin po natin mga madam sir, mga repa. Let's go, i-play na agad natin to. Imagine nyo to, the year is 2026. Nasa labas ka ng Philippine Arena. Ito ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Yes, true. May 55,000 seats. At for the second time in history para sa isang Filipino act, sold out na naman ito. Hindi lang isang gabi, kundi 2 consecutive nights. Yes. Nasa stage ang Day 1 and day 2 ng pagtatag pinale ng ating mahalima dito nga po sa Philippine Arena, na kung saan is nakarating din ang inyong lingkod noong day 2. Okay, let's go, tuloy natin to. 5 lalaki. They are wearing custom designer outfits, performing with world-class production, Yes, at true. rinig na rinig mo ang sigaw ng libu-libong fans, ang 18. Yeah, They are at 18. the top of the food chain. Pero, kung babalikan natin ang bank accounts nila 10 years ago, zero. Zero, Actually, yes. negative pa nga. Baon sa utang. Baon sa Walang utang. sweldo, at ang dinner nila, madalas hati-hati pa sila sa iisang order ng kanin at ulam para lang maitawid ang Grabe, gutom. no? Sila Ganon sila dati, di ba? Ganon yung pinakang umpisang pinagdaanan nila. Grabe, no? So, zero yung bank account. So, nag-negative 5. Sabihin nga, may mga utang pa, no? May mga utang pa na kung saan is talagang kailangan nilang bayaran sa dahil pinantustos nila. Ayan, sa pangpunta sa studio, 'di ba? Sa pamasahe, 'di ba? Mga ganun ng mga gastusin sa araw-araw kasi wala pa silang sinesweldo nung mga panahon na 'yon, no? From zero to or negative zero nga po, no? From zero to successful. 'Di ba? Let's go, tuloy. sa iisang order ng kanin at ulam para lang maitawid ang gutom. Sila ang SB19. Zero to success. SB19. Pero sa video na ito, hindi lang natin pag-uusapan kung gaano sila kagaling kumanta o sumayaw. Yes. Alam na natin yan. We are going to talk about Hindi na para pag-usapan yon yung mga talent kasi alam naman natin talagang malulupit ang mga to, no? Let's go. kung gaano sila kagaling kumanta o sumayaw. Alam na natin yan. We are going to talk about the business empire they built behind the scenes. Okay. Paano nga ba nila tinurn around ang career nila from being ridiculed as K-pop wannabes to becoming multi-millionaire business moguls na Yun ang mga sabi-sabi ng iba ng mga, 'di ba, hindi nakaka-appreciate sa SB19, no? Nasabihan silang mga K-pop wannabe. killed as K-pop wannabes to becoming multi-millionaire business moguls na nagbubukas na ngayon ng pinto para sa next generation. Yeah. Paano sila nakawala sa alipin mindset ng music industry para maging sarili nilang boss? Securing the biggest endorsements like McDonald's, Bench, at Honor of Kings. Dami At yan. panalo sa legal war para sa sarili nilang pangalan? So the question everyone is asking is, gaano na ba talaga kayaman ng SB19 ngayon? Para ma-appreciate natin yung yaman nila ngayon, kailangan muna nating intindihin kung gaano kababa yung pinanggalingan nila. Yun. Let's rewind a bit. Okay, start ulit tayo sa pinaka-umpisa kung paano sila nagsimula, kung ano yung mga pinagdaanan ng bawat isa. Let's go, tuloy. Dihin kung gaano kababa yung pinanggalingan nila. Let's rewind a bit. Before the flashing lights, SB19 was basically sa an Fisher Mall pala experiment. to. Fisher Malls. Okay, sino to? Ito si Josh ba to? Si Josh. At si Stel. Okay, ito na yan. Okay. ShowBT Philippines, a Korean company, wanted to bring the intense K-pop training system sa Manila. Ang catch? Walang bayad. For years, sina Pablo,
Josh, Stel, Ken at Justin trained for 9 hours a day without a salary. Wala silang assurance kung magde-debut ba sila o hindi. Grabe, no? Biruin mo, no? Para kang nag-duty ng isang araw, nagtatrabaho, pero wala kang sahod, wala kang sweldo. Ganon sila, no? Kumbaga, parang tiniis nila yon, no? Sa araw-araw, no? Kumbaga, kahit man lang allowance, wala silang natatanggap, no? So, imbis na sahuran sila sa 9 hours na pagti-training nila or pag di ba? Nangyayari is sila pa yung syempre sila pa yung gumagastos sa pamasahe nila, sa pagkain nila, syempre kakain sila, hindi naman pwede 9 hours hindi ka kakain, no. So gumagastos sila, no, imbis na sila yung sahuran, no, sila pa talaga yung, di ba, nagagastosan, no, tuloy. Without a salary, wala silang assurance kung magde-debut ba sila o hindi. Let's look at their profiles bago sila sumikat. Sobrang layo sa buhay nila ngayon. Si Josh, he came from a really tough background. Okay. Galing siya sa broken family at nag-open up siya na naging victim siya ng domestic violence noong bata siya. Yes. Para mag-survive, nagtrabaho siya bilang computer technician at call center agent sa sobrang batang edad. He literally had to hustle just to eat. Si Pablo, Okay, siya yung may stable job sana. Data analyst siya sa Makati. Kumikita na siya, may career path, pero iniwan niya lahat yon. Sabi niya sa interviews, he felt scammed into joining kasi ang promise sa kanya, solo artist siya, pero ginawa siyang leader ng grupo. Instead na mag-quit, tinanggap niya yung role at yung hirap. So biruin mo, no, si Pablo, no, 'di ba? May trabaho na, kumikita na. So talagang sumasahod na sa trabaho niya. So iniwan niya 'yon sa kung saan hindi siya sigurado na may mapupuntahan yung gagawin niya, iniwan niya yung trabaho niya na kung saan walang kasiguraduhan, yung pinakang yung pagiging yung gusto niyang maging artist, no. So yun nangyari, no. So talagang niya yun, sinacrifice niya yung pinakang trabaho niya, no, kung saan is eto bala na, no. So pero ngayon naman, 'di ba, masasabi natin talaga naman talagang dapat lang talaga pala na iniwan niya yun, no? Kasi nga, eto na siya ngayon, di ba? Instead na mag-quit, tinanggap niya yung role at yung hirap. Si Stel, working student, nagtrabaho sa fast food crew habang nag-aaral ng Hotel and Restaurant Management o HRM. Sa sobrang pagod sa training at trabaho, nagkaroon pa siya ng pulmonary edema o tubig sa baga. Oo, nagkasakit siya. Si Justin, multimedia arts student sa CSB. Eto. Imagine, tinatapos niya yung thesis. Yes, si Justin ang pinaka parang rich kid sa kanilang lima, no? Multimedia arts student sa CSB. Imagine, tinatapos niya yung thesis niya for honorable mention habang tumataka sa training. He was balancing two incredibly difficult worlds. At si Ken, galing pa ng Zamboanga. Ayan, si Ken talaga. Imagine the culture shock. Malayo sa pamilya, probinsyano sa Manila, tapos walang pera. Anak at apo siya ng mga nakipagsapalaran sa Manila, no. Alam naman natin ang bawat isang kwento, no, sa mga 18 talaga diyan na nakasubaybay, syempre sa mga fans na nakasubaybay sa SB19, no. Alam naman natin ang bawat kwento ng bawat isa sa SB19. So ito lang, parang ganito lang ulit nangyayari, no. Refresh lang ulit, no. So baliktad na ulit tayo since na pinapanood natin yung gantong klaseng video, mga documentary videos about SB19. So para to dun sa mga bagong fan ng SB19 na hindi pa talaga alam yung mga pinanggalingan, pinagmulan, yung pinagdaanan ng Mahalima, no. So eto yun, no. So para at least, 'di ba? Eto pala talaga sila, no. Para mas lalo, no, mas lalong lumawak ang kaalaman ng mga 18 ng mga bagong fan ng SB19, no. So mas lalong mamahalin ng fan ng SB19 ang Mahalima kasi nga dahil sa ganitong istorya ng mga nakaraan nila. Tuloy natin. Probinsyano sa Manila, tapos walang pera. Anak at apo siya ng mga pastor, so lumaki siya sa simpleng buhay. They were literally bleeding cash. Wala silang pamasahe, walang pangkain. This created what we call the sisiu mentality. They were hungry, literally and figuratively. At kapag wala ka nang mawawala, you become fearless. Yung go up, yun na dapat ang last song nila. Kung hindi yun pumakak, disband na sila. Back to normal life na sana sila. So, thanks God, talagang pumatok yung go up, no. Ito yung pinakang talagang nagpasimula ng career ng ating mahal na Mahalima SB19. So, thanks God talaga. Kung hindi yun pumakak, disband na sila. Back to normal life na sana sila. Fast forward so, kung hindi pumatok,
mangyayari talaga, wala. Hindi natin makikilala yung 5 to, no? Talagang buti na lang talaga, no? Go up era. Nag-viral, smikat. We know that part. Pero here is the business plot twist that changed everything. Usually, kapag sumikit ang boy band, ang yumayaman ay ang management. The artists, empleyado lang sila. They get a small cut after paying Pero off. yun yun, no, mga madam, mga sir, no? Isang kanta na nirelease nila, yung pinaka-debut song nila, ano, pumatok agad, nag-trend, no? O talagang nagtuloy-tuloy talaga. Isa pa lang yun, nagtuloy-tuloy na agad, no? 'Di ba? After ng go up, 'di ba? Tilaluha, no? Tapos dire-diretso na, no? So, masabi natin, no, kumbaga hindi sila yung one hit, kung one hit combo, parang ganun ba yung tawag doon, no? Ibig sabihin na kadalabas talaga nila, pumapatok talaga, no? Start from go up nga. The artists, nga po, no? empleyado lang sila. They get a small cut after paying off huge training debts. Pero SB19 did something aggressive, something rare sa OPM. Noong 2023, napansin ng fans na tinanggal gila ang SB19 sa mga bio nila. Naging mahalima ang tawag sa kanila. Why? Because there was a silent legal war. ShowBT owned the trademark SB19. Hindi nila magamit ang sarili nilang pangalan. Napilitan silang mag-cancel ng concerts sa Singapore, Dubai at Bangkok dahil dito. Sa business, this is a crisis. Your brand is your biggest asset. Kung hindi mo pag-aari ang pangalan mo, you are vulnerable. So anong ginawa nila? They established 1Z Entertainment. Okay. Si Pablo ang CEO. Si Justin ang creative director. Si Stel, Ken at Josh active sa decision-making. They took control. Hindi lang sila nag-renew ng contract, they built their own table. And the biggest victory came recently. Noong August 2024, na-mark na as abandoned with finality ang trademark ng ShowBT at officially, nailipat na ang ownership ng SB19 trademark to 1Z Entertainment. This is a multi-million peso move. By owning the trademark, sila na ang may-ari ng masters, ng merchandise, ng brand deals at ng future nila. Grabe, no? Wala nang middlemen na kukuha ng malaking porsyento. This transition from Sila na mismo, talent no? to owner is the primary reason kung bakit nag-skyrocket ang net worth nila in the last 2 years. Ngayon, pag-usapan natin ang cash flow. Okay. Saan nanggagaling ang pera? SB19 is no longer just endorsing products. They are partnering with brands that shape Filipino culture. Ang tawag ng A10 sa mga brands na ito ay Ninong at Ninang. Yes. It's a genius marketing Ninong at Ninang. ecosystem. Let's look at their portfolio for 2024 and 2025. First last. Sobrang stacked. First, McDonald's. Noong 2024, naging face sila ng Chicken McDiff with the Atinto campaign. Yeah. This is huge. McDonald's usually gets global icons like BTS. For a local act to headline a major campaign like this, ibig sabihin, household name na sila. Pangmasa na ang appeal nila. Yeah. Then there's Bench. December 2024, okay. pumasok sila as major ambassadors. Alam naman natin sa Pilipinas, Bench is the benchmark of celebrity status. Kapag nasa billboard ka ng Bench sa EDSA, you made it. Yes. Isama mo pa dyan ang Xiaomi for the Redmi Note 13 series, yan. Acer, Gcash, Pure Gold, Pizza Hut, at Pepsi. At recently, pinasok na rin nila ang gaming Honor world. of Kings. Sila ang official artists for Honor of Kings Yes. International Championship Diba? 2025. Malaking market ang esports at nakuha nila yon. Industry insiders artist ng estimate that top-tier celebrity Kings. endorsements in the Philippines can range from 5 million to 15 million or more per contract. Multiply mo yan sa dami ng brands nila, the revenue of 1Z Entertainment is definitely hitting 8 to 9 figures Deserve talaga annually lahat. just from partnerships alone. Pero alam nyo ba kung saan talaga kumikita ng malaki ang artists? Okay. Hindi sa Spotify streams. Nasa touring. Noong pagtatag World Okay. Tour 2023-2024, nilibot nila ang US, Canada at Asia. Pero mas naging aggressive sila Doon pa lang yan sa pagtatag, eto pang simula at wakas, no? 'Di ba? Okay, nila ang tuloy. US, Canada at Asia. La- Pero mas naging di ba, mas aggressive lalo. sila sa simula at wakas World Tour ngayong 2025 at 2026. Yeah. Kick-off pa lang,
Philippine Arena na agad. Mm. Sold out ang tickets in less than 7 hours. Yeah. Nag-add pa ng day 2 due to demand. Tandaan, Dahil sa request, no, naubusan kasi yung iba, kaya nagpa-day 2 yan. Grabe yan. Grabe talaga yan. 7 hours. Nag-add pa ng day 2 due to demand. Tandaan, ang rental pa lang sa venue na to is reportedly around 1 million pesos or more per day. Grabe, no? Hindi pa kasama ang production cost. To sell out 50 1 million per day, no? So, ibig sabihin, 2 araw yan, no? 2 million, hindi pa kasama yung production cost nila. or more per day. Hindi pa kasama ang production cost. To sell out 55,000 seats twice? That means Punong-puno yan. gross ticket sales in the hundreds of millions. At hindi lang yan sa Pilipinas. Sold out din ang shows nila sa Los Angeles, Yes. Toronto at Vancouver. Dollars ang kitaan dyan. Plus, meron pa silang documentary film. Pagtatag the documentary, Yes, grossed ito. 21 million pesos sa box office. Ito na ang Grabe. highest grossing documentary sa history ng Pilipinas. They literally monetized their behind-the-scenes story. Genius Yun, move. Now, let's break down the individual wealth. Kasi hindi lang sila SB19. Bawat isa sa kanila ay may sariling business at career. Oh, They are meron na. diversifying. Number 1, Pablo, the CEO and producer. Siya ang may Pablo. pinaka-unique na revenue stream. Royalties. Siya ang main composer at writer ng karamihan Kasi ng nga siya hits yung, nila. siya nga tulad- kasi yung pinakang producer, oh. Gumagawa ng lahat ng mga pyesa para sa mga kanta nila, no? royalties. Siya ang main composer at writer ng karamihan ng hits nila tulad ng Gento, Mapa at Go Up. Every time piniplay ang kanta nila sa Spotify, YouTube, radyo o TV, Pablo gets a cut as the songwriter. That is passive income for life. Passive talaga. Siya rin ang CEO ng 1Z Entertainment. Number 2, Stel, the TV personality and performer. Stel is dominating mainstream TV. Siya ang coach sa The Voice Generations Yeah. at The Voice Kids. Malaki ang talent fee sa TV exposure na ganito. Syempre. Nag-release din siya ng solo EP na Room at nagkaroon ng nationwide tour. Siya ang pinaka-visible sa general public. Number 3, Ken or Ken. Philippe, the fashion mogul. Ken is building a fashion empire. Meron siyang sariling clothing line, ang Yeah, Superior Superior. Sun. Laging sold out ang Sun. drops nito shortly after launch. As a solo artist named Philippe, nananalo siya ng awards sa Wish Music Awards Yes. at nakapag-solo concert pa sa Japan. He Japan. captures the hype beast and streetwear market. Number 4, Justin, the creative visionary. Justin creates the visuals. Siya ang creative director ng group, Director. so he saves the company millions in production fees by directing their MVs himself. He also launched his own business, Visar Society, selling aesthetic products. Pinasok na rin niya ang acting bilang si Eknad sa Sangre Okay, at nag-Eknad nag-release siya. ng solo songs like Surreal. Sorry, yes. Number 5, Kaibigan. Josh, the gamer and hustler. Josh leveraged his gaming background. Siya ang artist for the gaming community, active sa Honor of Kings at Wild Rift collaborations. Ang solo track niyang Wild Tonight showed he can produce high-quality solo acts. May mga investments din siya sa crypto at properties. Galing siya sa hirap, so alam niya kung paano pahalagahan at palaguin ang pera. Yeah. So, anong ginagawa nila sa lahat ng pera at influence na to? They invest it back. 1Z Entertainment is currently building The Zone, their own office, recording studio at dance studio. Hindi lang to para sa kanila. They are looking for the Grabe, next no? big thing. Nag-open na sila ng auditions para sa kanilang first Hindi, no? ever girl group trainees group nitong nila. January 2026. Ang goal nila is to create an ecosystem kung saan hindi na kailangan magdusa ng mga Filipino artists tulad ng dinanas nila. Yeah. Gusto nilang punan ng mga Kasi yung pinagdaanan nila, ayaw nilang danasin din ng iba na nagsisimula pa lang napasukin ng P-pop, no? 'Di ba? So, ito yung pinagdaanan namin, no? Alam namin yung hirap, no? So ayaw na naming maranasan din ng mga kagaya namin ng mga bagong henerasyon na gustong pasukin ng mundo ng P-pop ng industry. 'Di ba? So syempre, alam namin yung hirap, to kailangan 'di ba ganito. 'Di ba? Ganun kababait tong mga to, no? Biruin niyo ano.
Grabe, deserve talaga. Deserve nila 'to. Lahat ng mga blessings talaga na natatanggap nila is talagang deserve talaga. Wala magkasabing hindi nila deserve 'to. Filipino artists tulad ng dinanas nila. Gusto nilang punan ng mga pagkakulang ng industry. They are transitioning from being idols to being executives. Sabi nga ni Pablo, maybe today we're a boy band, but next week we're businessmen. So, sagutin natin ang tanong, gaano kayaman ng SB19 ngayon? Financially, they are likely multi-millionaires with Yes. diverse assets, properties, luxury cars, businesses, and investments. Estimates suggest Hindi yan mga corrupt na may mga na mga milyonaryo. Talagang pinagsikapan yan. Talagang pinursige nilang makuha yung pagiging successful nila ngayon. No, kumbaga from talagang walang-wala na eto na talagang grabe na naging isang mga milyonaryo, di ba? Wala. Napaka talaga no, nakaka-inspire no, nakaka-inspire yung gantong klase ng mga tao talaga. each member's net worth is well into the tens of millions, potentially more given their ownership stake in 1Z. But their true wealth isn't just the cash, it's the freedom. Freedom to create the music they want, freedom to own their name, and the power to change the lives of their families and the future of OPM. From sharing a single meal to owning the company that manages them, SB19's story is the ultimate proof na sa negosyo at sa buhay, ownership is the key to true success. Kayo 18, ano sa tingin Okay. niyo ang pinakamalaking yaman na naibigay ng SB19 sa inyo o sa OPM industry? Is it their music, their story, or the pride they bring to the Philippines? I-comment nyo sa baba. Babasahin ko lahat yan. Yes. Okay. So ganito kayaman ng SB19, ilang milyon ang talent fee, ang multi-million in empire, king of P-pop like natin. Dramatics na live na subscribe natin yung channel ni Dramatics na. Okay, thank you so much sa napakagandang video na ibinahagi mo. Dramatics nga po, no? Okay, so para sa akin kung matanong ano yung pinakamalagang yaman, no? Kumbaga inspiration, music, syempre yun andun na, no? Nakaka-inspira sila kasi syempre kumbaga sila yung mga taong alam natin kung ano yung pinakang istorya talaga namang mahahabag ka dahil sila yung mga taong nagsimula talaga ng walang-wala, no? Nagsimula ng zero or negative, ika nga nito ni Dramatic, no? Negative zero kasi nga may mga utang pa hanggang sa eto na talagang naging successful, no? 'Di ba? Sila yung taong hinahamak dati na maraming walang believe, no, nilalait, 'di ba? Na kung saan ang naging ganti ay pagiging successful nila sa buhay, you know? Pagiging successful nila bilang music artist, no? 'Di ba? So sa music 'yan, yung pinakang gusto ko sa kanila yung mga music nila talagang makabuluhan, no? Talagang may mga aral bawat mga linya, mga letra, mga lyrics, 'di ba? Talagang masasabi natin mga makabuluhan yung mga kanta, no? Okay, nakaka-inspire yung mga ganito. Alam naman natin ng karamihan ng 18, no, alam na yung pinakang istorya ng SB19 mula nung simula. Dahil nga sa dahil nga sa mga pinapanood ng mga documentary na mga video sa YouTube, no. So, dun sa mga bagong fan ng SB19, ayan, so ito, mas magandang mapanood nyo rin yung mga ganito na kung paano sila nagsimula, no, para lalo kayong humanga, ano, lalo kayong bumilib sa bawat isa sa Mahalima, no? Kaya ako rin na mismong nagustuhan ko sila dahil sa ganyang mga attitude nila na sobrang napakabubuting mga tao, napaka humble, no? Na kung saan is sabi nga ni Glock, may karapatang magyabang pero hindi nagyayabang. 'Di ba? Napaka-humble, napakababait. Kaya pinagpala, no? Deserve niyo lahat 'yan, Mahalima SB19. Saludo sa inyong lahat. Saludo sa inyong 5. Okay? Yan, so mga madam, mga sir, salamat sa inyong lahat sa pagsama muli sa aking video upload na to, no? So magkita-kits ulit tayo sa mga susunod na upload. Once again, this is Dog TV. Peace, I'm out. Thank you so much. Bye-bye. God bless all. Yeah.